Kasing lakas na ni Bonnie si Luffy. One Piece Chapter 1119 Expectations nga pala mga ropa. 久しぶりだな麦わら。カイドウ。May mga One Piece fans ang di natuwa sa pagkakaroon ng dalawang Sun God Nika sa Egghead. Kesyo ganun-ganun na lang ay nagawa ni Bonnie na maging isang Sun God Nika din kagaya sa Gear 5 ni Luffy. Well, di natin maitatanggi na isa din si Bonnie sa mga pinakamalakas na karakter sa One Piece. Kahit na 12 years old pa lang siya ay kaya na nga niyang tumalo ng mga Vice Admirals. Napakalaki ng potensyal niya lalo na tinataglay niya ang Toshi Toshi no Mi na siyang nakapagbibigay ability sa kanya na baguhin ang edad ng kahit na anong bagay. At ang pinakamalakas na ability ng kanyang Devil Fruit sa ngayon ay ang Distorted Future. At gamit ito ay nagagawa niyang mag-transform sa kahit na anong future self na pinaniniwalaan niya. Napaka-overpowered nitong Devil Fruit kung saan nakita na nga natin dati na kaya niyang gayahin ang mga atake ni Luffy nang gamitin niya ang Distorted Future Nika-ish. At ngayon nga ay di nga nating in-expect na kaya niya ding mag-transform into Sun God Nika kagaya kay Luffy. At dahil dito sa kanyang Sun God Nika form ay matatansya nating napakalakas ni Bonnie ngayon at nakaka-excite ngang makita kung ano ang magiging capabilities niya bilang isang Sun God Nika. Pero may kahinaan nga itong Distorted Future ni Bonnie dahil sa dapat malakas ang kanyang paniniwala sa future na gusto niyang maging para maging totoo to. Kung nakikita niyang imposible ang isang future ay di niya din magagawang makapag-transform o di kaya di niya magagamit to at manghihina siya. Kagaya lang sa nakita natin nang sinabi ni Gorosei Saturn na walang Sun God Nika at humina nga ng husto itong Distorted Future ni Bonnie. Pero magiging kasing lakas nga ba ni Bonnie si Luffy na ngayon pareho silang nasa Sun God Nika form? Walang sagot nga dyan. Syempre hindi. Dahil sa in terms of haki and experience ay nasa Yonko level na nga si Luffy. For example, imposible ngang kaya din ni Bonnie na gumamit ng advanced forms ng King's Haki na siyang malaking dahilan sa kung ba't nasa ibang level na si Luffy. Pero sobrang interesting nga itong magiging capabilities ni Bonnie kahit na di siya kasing lakas ni Luffy ay still matatansya nating malakas siya sa kanyang Sun God Nika form na siyang makikita nga natin sa duo ni Luffy at Bonnie laban kay Gorosei Mars. Maaari ngang magpapatuloy din kaagad ang chapter sa pagkatapos ng transformation ni Bonnie into Sun God Nika at nakahanda na sila ni Luffy na balagbagin si Gorosei Mars. Ngayon na pareho silang nasa Sun God Nika form na siyang may limitless freedom, nagpapahiwatig lang to na kaya nilang gawin ang kahit na anong gusto nila. Mahirap ngang i-predict kung ano ang ipapamalas nila sa laban dahil sa hindi nga din natin in-expect ang lahat ng mga ipinamalas ni Luffy sa kanyang Gear 5. At nakadepende pa rin nga talaga sa trip ni Goda kung ano ang gagawin ng duo nila Luffy at Bonnie kay Gorosei Mars. Pero ang tanging bagay na nakakasiguro tayo ay itong magugulpi ng husto si Gorosei Mars. O mas nakaka-excite nga kung mailulubog nila itong Gorosei sa dagat na siyang magko-confirm kung Devil Fruit users ba o hindi itong mga Gorosei. Paniguradong di hahayaan ni Goda na ma-overwhelm ng isang elder si Bonnie na ngayon nasa Sun God Nika form na siya. Ito na nga ang pinakamagandang chance para makatapat si Bonnie sa isang elder. Kung makakalaban ni Luffy si Gorosei Mars, napakagandang match-up kung makakatapat ni Bonnie si Saturn. At sana nga ay makabawi siya dito sa kumag na to. Dahil nga si Saturn itong dahilan sa kung ba't naging miserable ang kanyang buong pagkatao. Magmula pa kay Kuma at Ginny. At napaka-satisfying nga na mababalagbag niya ng gusto si Saturn. At the same time, most likely magfo-focus din ang mga mangyayari kay Luffy na siyang mambabalagbag ng elders. Napakarami ng pinsalang tinamo ang mga elders mula kay Luffy sa tinanggal-tagal ng Egghead Island arc. Pero lahat nga ng mga damage na to ay parang baliwala lang din. Dahil sa may kakaibang ability itong mga elders na siyang nakaka-regenerate din kaagad sa lahat ng mga pinsalang tinatamo nila. As if ngang mga immortal sila. Pero posible ngang baka i-reveal din ni Goda ang secret para magtamo ng damage itong mga elders na ngayon papaalis na rin ang Straw Hat sa Egghead. Maaari nga natin tong masasaksihan sa labang magaganap sa pagitan ni Luffy at Bonnie against sa elders.
At itong posibleng sagot para magtamo ng damage ang mga elders ay maaaring ang Iron Giant mismo. Pagbabalik at pagtatagpo ng Iron Giant at Sun God Nika Luffy. Maaari nga ding masasaksihan natin ang pagbabalik ng Iron Giant sa labanan. Sa previous chapter ay nakita natin itong Iron Giant na lumubog sa karagatan gawa ng pag-atake sa kanya ni Mercury. At tila para bang nawalan din ng will itong Iron Giant na makipaglaban dahil sa di na niya nararamdaman si Joy Boy or si Luffy na nasa kanyang Gear 5. Pero ngayong may dalawa ng Sun God Nika ang nasa Egghead na siyang mas nagpapalakas sa heartbeats ng Drums of Liberation, ay no doubt na magiging mas malakas itong Iron Giant sa kanyang pagbabalik. Mag-e-expect tayong direktang pupuntahan ng Iron Giant sina Luffy dahil sa nabanggit nga din niya sa last chapter na gusto niyang makatagpo itong si Joy Boy. At ngayon ngang damang-dama na niya ulit ang kanyang presence, ay opportunity na to para magtagpo sila at makasama si Luffy sa pakikipaglaban. Maaari ngang napakalaking role ang gagampanan nitong Iron Giant. Since sa tinagal-tagal na siyang tinitis ni Goda, ay baka naman dito ay makikipagbalagbagan na to. At baka siya pa nga itong sagot para magtamo ng mga pinsala ang mga Gorosei. Posible na kayang mag-emit ng ancient energy itong Iron Giant na siyang kahinaan nitong mga elders. And then, magigets na rin nila Luffy ang dapat nilang gawin para manalo laban sa mga Gorosei. Zoro at Jinbei laban kay Gorosei no Tsurugi. Napakadelikado nga din ang sitwasyon ng Straw Hats na nasa Labo Face. Since tanging sina Zoro at Jinbei lang itong may kakayahang direktang tumapat sa mga Gorosei. At mas lalaki ang bantang haharang sa kanila kapag tumulong na din si Saturn kay Tsurugi. Since di natin siya nakita sa last chapter. Napaka-exciting nga ng mga possibilities na may i-reveal naman si Goda ng mga unexpected na bagay. Kagaya nitong since siguro si Mars ang may kakayahang humabol kina Luffy dahil sa nakakalipad siya, ano kaya ang magiging twist para makatulong ang iba pang elders? Dahil obviously ngang dehado si Mars laban sa dalawang Sun God Nika. Idagdag mo pa ang Iron Giant potentially. So kung may mga expectations din kayo para sa chapter 1119, ay comment down below na mga ropa. At hanggang dito na muna. So kung nagustuhan nyo man ang ating video, ay wag po sanang kakalimutang mag-iwan ng like sa atin. At pakibalagbag na rin ng subscribe button at notif bell dahil sa sobrang laking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli, mga ropa. 久しぶりだな麦わら。